ako'y inanyayahang magsiluhod, tanda ng paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Balangkas niya'y walang kasintulad. Di matutularan ang kabanalan niya. Subalit, ang lahat ng mga anak niya ay binibigyang karapatan na maramdaman nila kung paano siya magmahal. Makilala siyang tuwiran at damhin kung paano siya'y buhay sa kanila bilang mga anak niya. Kaya't ang patuloy na nagsusumakit at siya'y nagkakantan, di man banal na turingan, subalit pinagsisikapang makawangis ng kanyang kabutihan, hanggang sa pabanalin niyang lubusan sa kanilang kaluluwa, doon magkapanahan ang tuwirang kaligtasan. Buhay na walang hanggan, dulot kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat kaganapan, kung magsusuri lamang at magtatanto ang tao, tunay ngang kay buti ng Ama. Mga hiwagang gawa niya ay di malirip ng taong kaisipan. Kaya't upang maunawaan, ibinigay niya ang Espiritu niya sa ibabaw ng lupa ay nakipanahan at makikitahan sa kanyang mga anak na tuwirang tatanggap at kikilalang ganap. Mananahan sa kanilang kaisipan, mananahan sa kanilang damdamin ang tunay niyang kabutihan. Buong katauhan, malulukubang tuwiran at tatanglawan upang di madimlan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapaan, mga minamahal. Bakit ka nga ba mababahala, mag-aalala, matitighatig kung naiisip mo ay ang mabubuti at ang magaganda ang layunin mo? Sapagkat sa kabila man ng mga pinagdaraanan mo, may pinakikita at pinatutupad naman ng Ama para aliwin ka't maaliw ka, para palakasin ka't lumakas ka, para pasiglahin ka't maging galak sa puso mo ang matanggap. Kaya't halina mga minamahal ko, ang bawat araw niyo'y pagsumakit at pagsumikapan sa ikamtin na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa aklat ni Job. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae, na ang mga pangalay Hemima, Kesia, Karen, Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 150 taon
na kabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi bago siya namatay. Bakit muli ay tinuran at sinambit hinayag? Magnilay kayo, mga minamahal ko. Itong si Job nagmimithi ng mamatay, na bakit baga siya ay sinilang pa nang hindi pa niya ganap na unawaan ang nagaganap sa buhay niya. At ang layo naman ng kanyang asawa ay sumpain na yung ama upang siya ay mamatay na at matapos na pagdurusa. Ngunit at pasubali, patotoo lamang ng ama na kung gusto kanyang buhayin at pahabain pa ang buhay, ikaw na palagay mo'y mamamatay na, palagay mo'y wala ng pag-asa, palagay mo'y walang-wala nang magagawa pa. Subalit siya'y may magagawa, subalit siya'y makapagbibigay ng buhay kahit ilang bilang pa ang idagdag sa iyong gulang. Alalaong baga, mga minamahal ko, patuloy na iniuulat, pinababatid sa lahat, ang kapangyarihan ng Ama di kayang liripin ng tao, kaya't upang maunawaan ang kabutihan at kadakilaan niya, kamtin ninyo't tanggapin, Espiritu niya. Ano man ang nawala, maibabalik niya, ano man ang nais niyang ibalik na mas higit pa, makakayang gawin niya. Ano man ang pangit na nakaraan, mapagaganda niya, ano man ang masamang kaganapan, mapapabuti niya. Kaya't ang lahat ay maging ganap sa pagkilala sa Kanya, maunawaan kung sino siya at ano siya bilang amang tagapagpahayag ng tama, tagapagpasunod ng marapat, tagapagbigay ng galak at tagabuhay ng maligayang mga anak. Natatamuhin, kakamtin, alang-alang sa kanilang kabutihang ginagawa. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Ulit-ulit man ang pagbasa, iba't iba ang kapahayagan, kaya't kung patuloy lamang magninilay, magbubulay ang tao, isa pa rin ang kabuuan na nais at layo ng Amang matantunin yung ganap. Sino siya para sa buhay nyo? Ang di nyo kaya'y kaya niya, kaya't magtiwala kayo sa Kanya. Ang wala sa inyo ay may pagkakaloob niya at makikita ninyong mga naghahanap sa Kanya upang masumpungan ang kadakilaan niya. Kaya't halina, halina, mga minamahal ko, patuloy kayong maghanap sa Kanyang kabutihan at masusumpungan nyo ang Kanyang kabanalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? At ang kanyang kabuhayang nawala at walang-walang natira ni anuman. Subalit, nang ibalik ng Ama, nakapagpamana pa siya sa mga anak niya. Kayo, gayon ba kalalim ang pagtitiwala nyo? Gayon ba buhay ang paniniwala nyo? Walang-wala ba kayo? Alalahanin niyo si Job, walang-wala, walang natira, maging sarili niya ay parang mamamatay na. Ngunit binuhay siya, pinagtagal ang buhay, at inabot pa siya ng 100 at 40 taon. 100 at 40 taon. Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, maliwanag din niyang tinukoy at nababasa sa banal na aklat na ito, pinagaan niya na, pinadali niya ng buhay, pinababa niya ang buhay. Kaya't ang mga tao sa panahon ngayon, wala nang nabubuhay ng mahigit sa gayong taon. Sa makatwid, wala mang gayong nabubuhay. Itinalaga ka bang abutin pa ng 80, 70, 60, at ang edad mo ngayon ay 40, 30, mahigit 50? May sakit ka ba? Walang imposible sa Ama. Kaya kanyang pahabain pa ang buhay. Tulad ni Job, walang ginawa sa kanya, walang nagawa ang tao sa kanya. Ngunit ang Ama'y may nagawa sa kanya at may ginawa sa kanya sa paniniwala, pagtitiwala niya at pagtanggap sa kanyang salita na buhay siya, gumandang muli ang buhay niya, lumakas, sumiglas siya,
nagalak siya, nagtagumpay siya, at mahabang buhay pa ang pinahiram sa kanya. Tao, katotohanan, hindi marapat at di nararapat magsalita ang tao sa paghamak ng kanyang kapwa. Hindi niya maaaring sabihin, kawawa naman yun may sakit. Wala kang ang sakit pagda ka karaka-raka, nais kang magkasakit ng ama't mamatay, mamamatay ka sadya. Ngunit at pasubali, pinagkakaiwanan ka na ng mga kapwa mo, nangamatay ng mga sabay-sabay mo, nakasabay mong may sakit, kapag gusto kanyang maiwanan, mabubuhay ka pa niya. Nagkahilera kayo, butot balat, kapag ginusto niyang masidlan ka pa ng laman at muling maging makinis at maging matibay ang katawan mo, masidlan niya ng kalusugan, kayang-kayang gawin niya. Tao, iniuulat, sinasambit sa inyo ang tama at marapat, kaya't kung kayo'y magninilay na ganap, patuloy kayong sa may tatanggap, may magagawa siyang higit sa sapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ano ang nais ipahatid sa inyo ng Ama? Magpatuloy kayo sa paniniwala, pagtitiwala at pananalig sa Kanya. At ang mahirap na mangyari para sa inyo ay magaan niyang mapangyayari. Ang wala sa inyo para sa inyo bilang tao, hirap na hirap ang isip at damdamin nyo ay may pagkakaloob niya. Ang hindi ninyo nakikita sa inyong paniniwala at pagtitiwala sa Kanya ay mapapakita niya. Kaya't ang hindi ninyo kaya, ipagkaloob buong sa Kanya, manalig na tapat. Buhay ba ang Ama? Kaya anak, katulad ninyo, araw-araw makikita kayong pagkakaiba. Araw-araw may makikita kayong naiiba sa anak ninyo. Tama baga? At yan ang pawang katotohanan na kung ipagkakaloob ng Ama, walang ang hindi maibibigay siya. Kaya nga, kung sa dating bago mo dalhin dito ang anak mo, ang mata niya'y laging tinitirik at gumaganyan. Subalit ngayon, bilang na bilang at sa magdamag, halos tulog siya na nakapahinga at nailabas na ang dumi sa katawan. Tao, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung bubuhayin kayo, malalaman sa tingin ng kapwa nyo, walang maalma sa pananaw ng Ama. Kapag ginusto niya, mabubuhay ang nais niyang buhayin pa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't binigyan niya ng kaibang gawain ang tao sa kaalaman at karunungan ng tao upang maiba ang gawa niya at mapatunayang iba siya. Kaya nga ang mga tapat at totoong naniniwala at nagtitiwala sa mga magagawa niya, napapakita niyang hiwaga at himala sa kanila. Pagpalain kayo, nekkaramenehanam, 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 sapagkat walang taong makagagawa ng himala, walang taong gagawa ng hiwaga, walang taong labis ang katalinuhan, at walang taong hanggang mamatay, taglay niya ay ang kapangyarihan. Sapagkat wala nang makagagalaw kapag ito'y patay. Subalit ang Ama na walang kamatayan, hindi nasisilayan, hindi makikita ng mga mata, ngunit kung mamumulat kayo sa katotohanan, makikita niyong mabubuti't magagandang gawa niya sa ibabaw ng lupa sa mga anak niyang minamahal. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, o kay dakila niya. Nakita niyo na po ba kung anong kahiwagaan ng Ama sa istorya ni Ho? Sa kasaysayan ni Ho? Sa kaganapan sa buhay ni Ho? Sa pinatupad at pinahintulot na mangyari sa buhay ni Ho? Kaya nga kayo, may niloobang pinahintulot ang Amang maganap sa buhay nyo? Ngunit,
sa inyong pagsisikap at pagsusumakit na makatalim at makasunod sa kanyang kalooban at kagustuhan, pinagtibay niya kayo, pinalakas niya kayo, pinatapang niya kayo, pinagalak niya kayo, inaaliw niya kayo, at binibigyan kayo ng unawa. Tandaan ninyo, nasa inyong liwanag ng tagumpay, sapagkat walang di magtatagumpay sa kapangyarihan ng Amang inyong tinataglay. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Alin ang mas mahirap? Ang puro sugat na, inuuod, pinandiririhan, wala pang makain, wala pang kabuhayan. Nangyari yan kayo. Sa kabila ng may nararamdaman kayo, may karamdaman kayo, nakakakain pa man din kayo at nananamit, di baga. Siya, kinikiskis na lang sa yung, alam niyo po ba yung ano ng banga? Yung kanyang mga sakate, halos igid-gid niya doon at naglalabasan ng mga uod. Subalit, nang ibigay ng Ama ang kagalingan, walang mababakas na peklat. Nagbahaw, naghilom ang sugat, kuminis, na nariwa ang balat. Buhay ba ang Diyos? Nawala lahat ang kanyang kabuhayan. Subalit, ilan ang ibinalik niya? 14,000? May 6,000 at ilan? Hindi nyo matandaan. Hindi rin matandaan. Ayan. 14,000 na tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Karami nito. Napakarami. At nang panahon naman ni Solomon, ang wika niya ay, Solomon, humingi ka na ng kung anong gusto mo. Wala po akong hihilingin, kundi matutunan ko ang mabuti at masama. Yamang, wala kang hihilingin kahit na ano. Payayamanin kita ng higit pa sa mga naunang hari sa iyo at sa mga susunod pang walang makapapantay sa iyo. At di lamang yaon, hahaba pa ang buhay mo. Ibig sabihin, huwag na kayong maraming hilingin. Ang hilingin nyo lang, matutunan yung gumawa ng mabuti at masama ay iwasan. Alam na ng Diyos nyo kung ano yung gaganti niya sa mabubuting gawa nyo. Alam na ng Ama nyo ang igaganti niya sa mga gagandang layunin nyo. Alam ng Ama ang makabubuti sa inyo. Kaya yung maraming hinahanap, maraming hinahangad, magnilay ka. Kaya tangwi ka muli mula kay Lucas. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga lakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo, gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan nyo. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang pangako, nakatala ang pangalan mo sa langit. Kung isa kang matuwid, matapat na lingkod, na nagnanasa, nagmimithi, na tupdin-tuparin mo ang kalooban na mabuti ng Ama, ang mithi niyang ikay maging Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga,
kahit na ang apakan ninyo ay ahas, mga mababangis na ang wika nga niya, mga alakdan na mababangis at mga ahas na mababangis. Ibig sabihin, sige nga, sino nakakita ng alakdan na nang nakakita siya ng tao ay nanahan lang siya doon? O sinong nakakita ng ahas na nang naramdaman niyang may tao, inanahan siya doon? Wala. Yan ang ugaling ahas, ugaling alakdan. Mapanamantala na kapag nakikita, hindi makagawa ng kawalang-hiyaan. Ngunit sa pagtalikod naman, doon nananamantala. Ngunit ugaling tao na ayaw ng Ama, pinapatay ng Espiritu niya upang makaiwas ang lahat ng tao na mga anak niya sa gayong hindi nararapat na ugaling alakdan at ahas. Kaya kahit na sino ang kaharap nyo, kapwa ninyo, sino man ito, kung ang Ama'y nasa inyo, magtiwala at mananalig kayong ganap, tutup din at tutup pa rin niya, hindi kayo maano ng kabangisan nila. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang wika'y maliwanag, parang kidlat na bumaba niya, nakita niya si Satanas. Ibig sabihin, bumababa rin parang kidlat si Satanas. Kaya kung minsan kabait kanire, ba't biglang nagkaganyan? Maring mga bata man ay gagamitin at magamit. Tuksuhin kayo, galitin kayo, mayamot kayo, hanggang matangay kayo, dukduk nyo sila. Buhay ba nga ma? Kaya nga ang wika, pagarian kayong ganap. Mula naman kay Mateo. Nang sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga lagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinanggap. Buhay ba nga ma? Kaya kung di ka makapagtitimpi at di ka magtitimpi, sabi nga, kung wala kang krus sa puso mo, hindi mo maunawaan ang inaalagaan mo na. Sinasakripisyo mo na. Pagkatapos susumbahin ka pa. Katulad ng alaga nila. Buhay ba nga ma? Yaon ang patotoo, mga minamahal ko. Pakakainin mo, pakikinisin mo. Ang balat, halos kudkurin mo, alagaan mo. At pagkatapos gusto ko mamatay ka no. Kasarap sa pukilan no po. Ngunit, alam niyo po ba, pag nasa Panginoon ka na, yung mga ganong salita, hindi na yun nakakainis, hindi na yun nakakagalit. Ano po ang dapat gawin? Hawakan mo at ipanalangin mo. Kung nasa banal kang espiritu, demonyong nasa iyo, hindi mo nga gagawin, susumpay, maglalaban kayo. Kaya nga, sino ang kalaban ng Kristo? Po, ang masasama, hindi naman niya kinalaban na. Di ba pinaalis niya lang? Buhay ba ang Ama? Kinalaban ba niya? Nilabanan ba niya? Hindi. Pinalayas niya lang ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Ngunit hindi niya, yung galit nila, hindi niya sinabi, huwag mo akong lalabanan, makapangyarihan ako, papatayin kita. Hindi niya sinabi yon. Tama po ba? Hindi niya sinabi at pinagmalaki sa mga uyam na uyam, nang uuyam sa kanya. At sinasabing kung ano-ano siya.
Linabanan ba niya? Lumaban ba? Hindi. Hindi lumaban? Hindi. Hindi lumaban. Anong ginawa? Todo pasa lang. Pinabayaan lang. At ang mga inaalihan ng demonyo na nilalapit sa kanya ay nakapagpapalaya. Pinalaya niya. Yung mga hindi lumalapit, nakalaya ba? Patotoo lamang, anuman ang pagkakalipin mo, lumapit ka lang sa tagapagligtas mo, palalayain ka. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi lumaban. Hindi lumaban. Ipinaglaban ang katotohanan. Pinagbunying mapagtagumpayan. Ang ipinaglaban ay ang Ama, ang tinupad ay ang Ama, hindi ang bilang pagkatao. Ang pinaglaban. Kaya't kung taglay ninyo, banal na Espiritu, ipaglaban nyo ang Ama, huwag ang sarili nyo. Kaya naman itong Ama, sino ang kumilos para sa anak? Ang Ama. Ang di ginawa ng anak na lumaban at nagparusa, sino ang gumawa? Ang Ama. Sapagkat nakita ng Ama ang katapatan ng anak at ang pagbubunying may pagtagumpay, ang kabanal at kabutihang idinatal sa lupa. Kaya naman itong Ama ang siyang tumupad, na kailanman hindi nalilihim sa kanya ang kabuktutang gawa ng tao sa lupa. Kaya siyang nagbigay parusa, hindi ang anak. Buhay ba ang Ama? Kaya, lumaban ba? Hindi. Kaya kayo, huwag niyong labanan ng masasama, kundi kayo'y umiwas sa masasama. Huwag niyong labanan ng masasama, kundi panalangin ng masasama. Huwag niyong tutulan ang kabutihan, kundi ang tutulan niyo'y kasamaan. Huwag niyong itakwil ang kabutihan, kundi ang itakwil niyo ang kamalian at kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama kung ang damdamin nyo ay di matampuhin, maramdamin, masasakitin ng loob, magagawa nyong matularan ang pag-ibig niya. Sa gayon, pagkatapos na hirap at pasakit na ginawa sa inyo ng kapwa nyo, kayo rin ang makapagpapakatotoo. Hindi kayo pinabayaan ng Ama. Pinabayaan ba niya kayo? Nagpabaya ba siya? O, lalabanan nyo pa ba ngayon ang mga sabi? Anong gagawin nyo na? Pagka, sabi sa'yo, sabi mo naman, sabi, anong gagawin mo? Over rin. Hindi. Anong gagawin mo? Bakit? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sabi ng, che! Bakit? He! Sabi, ganon. Kung sa dating pagkatao mo, lang makagagalaw sa'yo at lagi mo sasabihin, huwag mo akong papatulan. Huwag mo akong sasabihin. Yung pala, kaya ayaw papatol sa kanya, ayaw siyang patulan. Talagang, ngayon, ginawa sa'yo ng Ama, binago ang isip at damdamin mo, sinalarawan mo yung katotohanan niya, wala kang kibo, hindi ka kumikibo, kahit anong gawin sa'yo ng kapwa mo at paratang sa'yo, hindi ka gumantit, hindi ka lumaban, sino gaganti sa'yo? Ngunit kung gumanti ka, gaganti ka pa ba niya? Hindi na, sapagkat gumanti ka na. Kaya nga maliwanag din ang sinabi niya, mapapalad kayong mga nagbibigay na hindi nagagantihan, ako gumaganti sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya nga, kung lahat ng kapwa nyo, ang ginagawa sa inyo ay masakit at nakasasakit, wala kayong imig, sa kanya nyo nilagak, siyang sa inyo'y kakampi. At siyang sa inyo'y tanggulan. Pagharian, kayong ganap. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung sa dating buhay mo, pag nagsabi sa iyo yung anak mo, Nanay, kinurot ako nun, kurutin mo rin eka. Nanay, nagawan ako. Pag nakita mo ekay, agawin mo rin ang kanya. Naku, anong pinalalaki mo sa anak mo? Gayon ang gagawin niya paglaki. Subalit pag sinabi mo, anak,
Para makaiwas ka, lumayo ka na lang, pabayaan mong sabihin kang duwag, kaysa naman basagolero ka. Tama ba? Anak, kung inagawan ka, mapalad kang inagawan, may inagaw siya sa'yo. Bayaan mo, bibili uli kita. Aba, kasarap. No. Bibili uli. Subalit, inagaw sa'yo, bayaan mo. Pagka nakita ko, kukunin ko rin kanya. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ay, hindi na. Kakain ka uli, ha? Sarap ito. O, sige. Hindi na. Kahirap umusak. Sadyang gano'n. Mahirap man, mabubuksan din. Ibig sabihin, anumang hirap ng karamdaman, kapag ginusto ng Ama, magagawa niya rin. Ibigay. Hindi na. Sarap ito. Sige, kain. O, sige, ayun. Sarap, ano. Sige, ingat ka. Kainin mo, ha. Basahin nyo na. Hindi na. Yan, sige, kain. Hindi na. Sige, kain. Masarap ba ang buhay kung ika'y nagugutom? Hindi, ano? Kaya sasabihin mo, ano bang buhay ito? Ngunit, kung busog ka sa pagmamahal, kahit na kalam-kalam ang tiyan mo, hindi na yan ang mahalaga, sapagkat ang kinaliligaya mo, ang kabusugan ng pagmamahal na nadarama mo. Tama ba? Subukan mong busog na busog ka't kulang ka sa pagmamahal kung ika'y masaya. Buhay ba nga, Ma? Kaya kanya lamang katwiran yan, kanya-kanya lamang kalooban yan, ngunit ang dapat niyong maging katwiran na isa lang, ang magandang kalooban ng Ama. Buhay ba nga, Ma? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong bibigyan kayo ng Ama. O, anak ko, maka na yan. Para matagumpay. Alam kong bibigyan kayo ng Ama. Pagkat bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o inatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manatid ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong mangyayari, tumawag na sa inyo. Yan, binigay na biyaya, panaliligan nyo na aking mga minamahal.
kong kanya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Magandang alam kong magagawa. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, magkinatanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kaya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong yan, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may magawa. Agay magawa. Puno na, tiya. Sadyang kahit sa bata, merong buhaya. Bundat na ayaw pang tumigil. Ano? Kahit sa matanda kasi ganun din eh. Kaya hindi naman pwedeng hatulan ng bata dahil ikaw wala kang isip, bata yan eh. Ikaw matanda, may isip ka.
Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo ba ang pinakamagandang ugali? Mapagparaya, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagbigay, mapagpatawad, mapagmahal. Paano kung gagawin niya? Kasama naman niya. Masama pala siya, mabuti ka, sabi mo, magpakabuti ka. Buhay ba ang Ama? Ano? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Sinong patay? Sino nga? Wala na. Patay na sino? Wala. Buhay na. Buhay na. Sinong nabuhay? Ako. Ayun! Ay, mabuti naman at nabuhay ka. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, di baling patay sila, buhay ka lang. Sino yung sila? Sino sila? Ewan ko sa'yo. Sila yun, yung kitikite, yung paru-paro, yung tutube, basta ikaw buhay. Ano? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Opo, paano ba kayo magtatampo sa akin yan? May kwento po ako sa inyo. Sabi ko kanina doon sa lagad ko, kapatid, sino ba ako yung inaawitang may birthday ngayon? Si kapatid na bunso po, hindi, bukas pa ako birthday nun Ay, hindi kaapo. At 30 po kahapon si Berhel, ngayon po ay aunaw, siya naman, ay ganun ba? Ay, Diyos ko ako, kapatid ko, di ko nabati. Kanina ka ako, nandito siya kaharap. Siguro nga ako, hindi niya lang masabi, di mo ako binabati. Kanina pa nga ako nagpapakita sa iyo. Napakabuti po ng Diyos, ano? Tawag po ako, tawag. Hindi ko naman po siya makontak. Bahala ka na magtampo sa akin. Bahala na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Asus, Panginoon ko at Diyos kong mahabagin. Alam niyo po sa dating buhay ko, walang nakakaligtas ng mga birthday ng mga kapatid ko. Ako ang number 1 na nakakaalam. Ako ang number 1 na nauuna na bumate. Ngayon, ako huli. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, pero masaya pa rin. Bakit? Sapagkat magtampo man siya, hindi ako nagagalit. Dahil alam ko, kasalanan ko yun Nakalimot ako. Pero kasalanan ko nga po ba? Hindi ako may kasalanan yung pagkalimot. Kaya tayo po pala'y mayroong sakit na kalimot. Kumisan dahil sa maraming mga obligasyon, mga ginagawa. Pero ikaw, paano ka namang nakalimot? Wala ka namang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Naku, Ama, buksan mo Napupunga lang na. ako sa iyo. Na ano ka sa akin? Parang hinihingi ako. Ha? Hinihingi ako. Nang anong hinihingi mo? Ng iyo. Ng akin. Ayan, binigyan kitang pawis. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Kabastos niya nga po, kutsing na yun ba't pawis kay binigay? Bakit po? Ha? Saan ba nagmula ang pawis? Sa balat mo bakit may hepa ba ako? Baka ikaw meron. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man. Noon, ngayon at kailanman. Ubus na? Naubos mo na. Purihin ka aking Ama. Mahabag ka na sa Kanya. Igawat mo na ang totoo, kalakas at kagalingan niya. Yan ang bawat nasa mo, Ama, ang gumawa ka ng mabuti sa kanila at makita't mapakilala. Iwagang makapangyarihan mo, lay-taglay dito sa mundo na di kaya ng kahit na sino. Pagkat ikaw, Ama, ang Diyos na totoo, nagahari sa katotohanan. Kaya't katotohanan ay kamtan, upang kayong lahat ay masyahan. Paghahari ng Ama'y walang hanggan. Paghahari niya
sa Kanya'y ibigay. Nasa inumin. Inumin. Inom ka. Samahan niyo ng tubig. Tubig na natural. May asukal. Nauubos niya. Sarap no? Hawakan mo para mapakupos. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa inyong lahat, maramdaman nawa ninyo ang kabutihan, kadakilaan, at makita ninyo ang gagawin mabuti ng Ama nang sa Kanyang kapangyarihan ay walang hindi siya magagawa para sa inyong ikabubuti, makabubutit, pagiging isang matiwasay na pamumuhay at payapang pamumuhay. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahan inyong kamtan. Pagpalain kayo, may bukas pa. May gawain po kami ngayon hanggang mamaya. May sakit pa ba kayo? Di ba magaling na kayo? Ganyan po ang dapat ninyong gawin. Lagi ninyong inaangkin, magaling kayo. Lagi ninyong pinananaligang magaling na kayo. Para yung pag-angkin nyo't pananalig nyong iyon, yun ang tanggapin nyo. Buhay ba ang Diyos? Lagi nyong tatanggapin at aangkinin, tagumpay na kayo. Upang ang inyong pagtatagumpay na pagnanasa at pagtanggap, pinatutupad ng Ama. Pagpalain kayo. Oh, mababait po kayo, no? Pwede po ba yung mga luma na Di po ba talagang mabait kayo, no? Pag wala po akong ganang magbendisyon wala po ako talaga. Kala nyo po ba, ginugusto lang yun? Hindi po. Pag ayaw, at nakakatulog na po ang purihin ng